Sa puso ng isang syudad na laging abala, kung saan ang ingay ng trapiko ay humahalo sa walang humpay na bulong ng hangin sa mga gusali, at ang amoy ng usok at alikabok ay laging nakakapit sa balat, nakatayo ang isang maliit na bahay na tila nakakubli sa likod ng matataas sa pader ng mga kondominium. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na tila sumasalamin sa pagiging payak ng buhay ng mga naninirahan dito. Dito naninirahan si Aling Nena, isang babae may matatag na kalooban ngunit may katawang tila unti-unting niluluma ng pagod. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang mga kuko ay laging may bakas ng sabon at dumi, at ang kanyang mga balikat ay laging nakayuko, dala ang bigat ng buhay at ang pasanin ng isang ina. Siya ay isang labandera at araw-araw ang kanyang buhay ay umiikot sa paglalaba ng tonete na latang damit para lang may makain ang kanyang pamilya. Ang kanyang dalawang anak na sila Junjun, ang panganay na lalaki, at Nene, ang bunso at nag-iisang babae na siyang pinakamalaking inspirasyon niya upang patuloy na lumabas sa bawat hamon ng buhay. Mula sa pagsikat ng araw bago pa man magising ang karamihan sa syudad, si Aling Nena ay nasa labahan na. Ang kanyang makeshift na labahan ay isang maliit na espasyo sa likod ng kanilang bahay. May isang malaking batya, isang tabo at isang matigas na brush. Ang tunog ng pagkuskos ng damit ay tila isang ritmo na nagpapahiwatig ng kanyang pagpupunyagi. Ang amoy na sabon at bleach ay laging nakakabit sa kanyang balat at buhok, at ang init ng araw ay humahaplos sa kanyang likod, nagpapabili sa pagpatak ng kanyang pawis. Ang bawat damit ng kanyang nilalabhan ay tila isang pahina sa kanyang kwento ng paghihirap at pagtsatsaga. Bawat pantsa ay isang pagsubok na kanyang nilalampasan. Ang kanyang mga amo na karamihan ay mayayaman at mapagmataas ay madalas siyang pinapahiya. Para sa kanila si Aling Nena ay isang kasangkapan lamang, isang tao na kayang bayaran upang gawin ang kanilang maruming trabaho. Aling Nena, ang bagal mo naman! Kailan ba matatapos yan? May lakad pa ako mamaya! Sigaw ni Ginang Reyes, isang amo na laging nakasimangot at may matalim na dila na tila ang kanyang boses ay isang busina na nagpapabilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Ang dami mong alam sa buhay pero sa paglalaba wala kang alam. Tignan mo, may patsa pa rin ito. Dagdag pa ni Ginang de la Cruz na lagi nagbibigay ng mga damit na halos hindi na malinis dahil sa dumi at amoy pawis. Ang mga salitang ito ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Bawat isa ay nagiiwan ng hapdi sa kanyang kalooban, ngunit pilit niya itong nilulunok. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagod at sa pagnanais na matapos na ang kanyang trabaho upang makauwi na siya sa kanyang mga anak. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga araw na ang kanyang mga kamay ay nangangawit, ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang mga paa ay namamaga. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, ang imahe ng kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, at ang kanilang mga pangarap ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon sa bawat umaga at harapin ang panibagong araw ng pagsubok. Gusto niya makapagtapos ang kanyang mga anak na hindi nila maranasan ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Nais niya makita sila may magandang kinabukasan, isang buhay na malay sa batya at sabon. Ito ang kanyang pangarap at ito ang nagpapatuloy sa kanyang buhay. Isang apoy na patuloy na nagliliyab sa kanyang puso. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng paglalaba, kung saan ang kanyang katawan ay tila isang basahan na pinika at ang kanyang isip ay puno ng pag-aalala sa susunod na araw, habang ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog sa kanilang kawayang kama.
Napansin ni Aling Nena ang isang lumang baul sa sulok ng kanilang maliit na silid. Ito ay baul ng kanyang lola na matagal nang nakatago at hindi nabubuksan. Ang baul ay gawa sa matigas sa kahoy, may mga ukit na tila mga sinaunang simbolo at ang takip nito ay tila matagal nang hindi nabubuksan sa pagnanais na linisin ang bahay at magkaroon ng espasyo. Nagpasya siyang buksan ito. Sa bawat pagsubok ng takip, isang alikabok ang lumabas na tila nagkukubli ng mga kwento ng nakaraan. Ang baul ay puno ng mga lumang gamit, mga damit na kupas, mga lumang panyo na may burda, at mga alikabok na tila nagkukubli ng mga lihim. Habang naglilinis, may nakita siyang isang tumpok na mga lumang libro, nakatali ng isang kupas na laso. Ang mga libro ay may matigas sa takip at ang bawat pahina ay puno ng mga sulat kamay na tila mga hieroglyphics na hindi niya maintindihan. Ang papel ay dilaw na at amoy luma at ang tinta ay bahagyang kumupas sa tila nagpapahiwatig na matagal na panahon na lumipas. Ito ay mga lumang kaalaman tungkol sa herbal medicine, mga recipe at pamamaraan na matagal nang ginagamit ng kanyang angkan na kilala bilang mga manggagamot sa kanilang probinsya noon. Ang kanyang lola ay isang kilalang albularya, isang babaeng may malalim na kaalaman sa mga halaman at sa kanilang kakayahang magpagaling. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pagdating ng moderno medisina at sa paglipat ng kanyang pamilya sa syudad, ang mga kaalamang ito ay unti-unting nalimutan, natabunan ng alikabok ng nakaraan. Sa simula, hindi niya pinansin ang mga libro. Para sa kanya, ito ay mga lumang bagay lamang na walang silbi sa kasalukuyang panahon. Mas kailangan niya ng pera upang makabili ng bigas at ulam kaysa sa mga lumang libro. Ibinaba niya ang mga ito sa isang tabi at nagpatuloy sa paglilinis. Ang kanyang isip ay nakatuon sa kanyang pang-araw-araw na pakikipaglaban. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Isang plano na hindi niya inaasahan. Isang araw, nagkasakit ang kanyang bunsong anak na si Nene. Mataas ang lagnat at hirap itong huminga. Ang kanyang maliit na katawan ay nangihina at ang kanyang mga mata ay tila nawawalan ng buhay. Agad siyang nag-alala. Dinala niya ito sa pinakamalapit na health center, ngunit sinabihan siya na kailangan itong dalhin sa ospital dahil sa komplikasyon, posibleng pneumonia. Ang problema, wala siyang pera. Ang kanyang kinita sa paglalaba ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pagkain. Naglakas loob siyang mangutang sa kanyang mga amo, ngunit tinanggihan siya ng walang pag-aalinlangan. Wala kaming pera para sa ganyan, Aling Nena. Magtrabaho ka na lang na maigi. Hindi namin obligasyon ang anak mo, sabi ni Ginang Reyes. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Nakita niya ang kanyang anak na unti-unting nangihina at wala siyang magawa. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi na niya kayang pigilan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang nakaupo sa tabi ng kanyang anak na may mataas sa lagnat, bigla sumagi sa kanyang isip ang mga lumang libro sa baul ng kanyang lola. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Bumalik siya sa bahay, kinuha ang mga libro at sinimulang basahin ang mga sulat kamay na tila isang lihim na wika. Hirap siyang intindihin ang mga lumang salita at ang mga nakasulat na halaman, ngunit sa bawat pahina may kakaibang pakiramdam na gumagapay sa kanya. Tila ang espiritu ng kanyang lolang gumagabay sa kanyang mga mata. Nahanap niya ang recipe para sa lagnat at hirap sa paghinga, na gumagamit ng mga dahon na sambong, luya at bawang. Agad siyang lumabas ng bahay kahit na hating gabi na at naghanap ng mga sangkap. Mayroon siya nakitang sambong sa bakuran ng kapitbahay, luya at bawang sa kanyang kusina. Maingat na sinunod ang bawat takbang ng recipe. Dinikdik ang mga dahon. Pinakuluan ang mga ito sa tubig sa isang lumang kaldero at pinainom sa kanyang anak. Ang amoy ng pinakuloang halaman ay kumalat sa kanilang maliit na bahay. Isang amoy na tila nagbibigay ng pag-asa.
Habang pinapainom niya ang gamot sa kanyang anak, nagdarasal siya ng taimtim, humihingi ng tulong at gabay sa Diyos at sa kanyang lola. Laking gulat niya na kinabukasan bumaba ang lagnat ni Nene. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at ang kanyang mga mata ay nagkaroon muli ng kislap. Ang dating nangihinang bata ay unti-unting nagkaroon ng lakas. At sa loob lamang ng ilang araw, ganap na itong gumaling. Hindi siya makapaniwala. Ang recipe ng kanyang lola ay gumana. Ang dating labandera na walang alam sa medisina ay nagawa ang hindi nagagawa ng modernong gamot dahil sa kakulangan niya sa pera. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang isang malalim na pagbabago sa kanyang pagkatao. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Aling Nena sa mga libro. Hindi na niya ito itinuring na lumang basura, kundi isang kayamanan. Isang lihim na pamana ng kaalaman na matagal nang nakalimutan. Sa bawat gabi, pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho at mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak, pinag-aaralan niya ng mabuti ang mga libro. Nagbabasa siya sa ilalim ng ilaw ng kandila, sinisikap na intindihin ang bawat sulat kamay, ang bawat halaman at ang bawat pamamaraan. Naghahanap siya ng mga halaman sa bakuran, sa mga bakanting lote at sa mga palengke. At pinag-aaralan ang kanilang mga katangian, ang kanilang mga benepisyo at ang tamang paraan ng paggamit. Nag-eksperimento siya sa mga recipe at sa bawat pagsubok lalo siyang natututo. Ang kanyang kaalaman ay lumalalim at ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay lumalaki, na tila isang puno na unti-unting lumalaki at nagbibigay ng bunga. Hindi nagtagal kumalat ang balita tungkol sa kanyang galing sa herbal medicine. Nagsimula ito sa kanyang mga kapitbahay. May isang kapitbahay na may matinding ubo na matagal nang hindi gumagaling at sinubukan ni Aling Nena na bigyan ng pinakuluan dahon ng oregano at kalamansi. Laking gulat ng kapitbahay nang gumaling ang kanyang ubo sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos ito, may isa pang kapitbahay na may sakit sa tiyan at binigyan niya ng pinakuluan dahon ng bayabas. Mabilis ding gumaling ang sakit. Ang mga kwento ng paggaling ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Mula sa mga kapitbahay, kumalat ang balita sa buong komunidad. Maraming tao ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. May mga lagnat, ubo, sipon, sakit sa tiyan, rayuma at iba pang karamdaman. Hindi niya sila tinatanggihan. Sa bawat pasyente, maingat niya sinusuri ang kanilang kalagayan, nakikinig sa kanilang mga kwento at nagbibigay ng tamang recipe mula sa kanyang mga libro. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pagkuskus ng damit ay ngayon ay ginagamit sa paggawa ng gamot, sa pagbibigay ng ginhawa sa mga may sakit at sa paghaplos sa mga balikat na mga naghihirap. Ang dating labandera na pinapahiya at sinasabing walang alam ay naging isang respetadong herbalist. Ang kanyang maliit na bahay ay naging isang klinika kung saan ang mga tao ay pumipila upang humingi ng tulong. Ang kanyang labahan ay unti-unting nawala, napalitan ng mga estante na puno ng mga pinatuyong halaman, mga bote ng langis at mga garapon ng pinulbos na ugat. Nagtatag siya ng sariling klinika na pinangalanan niyang ang pamana ni Lola bilang pagkakilala sa kanyang lola at sa kaalaman ng kanyang minana. Hindi siya humingi ng bayad sa mga mahihirap, bagkus ay nagbibigay pa nga ng libreng gamot sa mga walang kakayahang bumili. Ang kanyang layunin ay hindi kumita, kundi tumulong at ibahagi ang kaalaman ng kanya natuklasan. Isang kaalaman na nagbigay sa kanya na ikalawang pagkakataon sa buhay. Ang kanyang reputasyon ay lumaki at ang kanyang pangalan ay nakilala sa buong syudad. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang tunay na kaalaman ay hindi nasusukat sa formal na edukasyon o sa mga diploma, kundi sa pagtsatsaga, pag-aaral at paggamit ng kaalaman para sa kabutihan ng kapwa. Ang kanyang mga anak ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang ina.
Hindi na sila nahihiya sa kanyang pagiging labandera noon, bagkus ay humahanga sa kanyang pagiging herbalist ngayon. Nakita nila ang pagbabago sa kanilang ina at ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa para sa kanilang sariling kinabukasan. Isang araw, habang abala si Aling Nena sa paghahanda ng mga gamot sa kanyang klinika, may dumating na isang pamilya na may sakit na miyembro. Laking gulat niya na makita na ang mga ito ay ang kanyang mga dating amo, sina Ginang Reyes at Ginang de la Cruz. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang kanilang mga mata ay tila humihingi ng tulong. Hindi nila inaasahan na ang dating labandera na kanilang pinapahiya ay siya na ngayon ang kanilang pag-asa, ang tanging tao na maaaring makatulong sa kanilang mahal sa buhay. Aling Nena, Doktora Nena. Simula ni Ginang Reyes, ang kanyang boses ay tila nahihiya at may bahid ng pagpapakumbaba. Pwede mo ba kaming tulungan? Ang aming anak ay may matinding lagnat at ubo at hindi na gumagaling sa mga gamot na binibili namin sa botika. Sinubukan na namin ang lahat ngunit wala pa ring epekto. Tinignan sila ni Aling Nena. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa at hapag. Alam niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kapag may sakit ang mahal sa buhay. Maingat kasi Nuri ang anak ni Ginang Reyes. Kinapa ang pulso nito at tinignan ang dila. Pagkatapos nagbigay siya ng recipe mula sa kanyang mga libro, isang pinakuloan timpla na mga piling halaman. Sinunod na mga amo ang kanyang mga tagubilin at sa loob ng ilang araw gumaling ang bata. Ang kanilang paghanga ay hindi na maitago. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng paggalang at pagpapakumbaba. Humingi sila ng tawad sa lahat ng kanilang nagawa at sinabi sa kanya noon ang kanilang mga salita ay puno ng pagsisisi. Kinilala nila ang kanyang natatanging kaalaman at ang kanyang kabutihan. Ang dating labandera na pinapahiya ay naging isang respetadong herbalist, isang manggagamot na nagbigay ng pag-asa at ginhawa sa marami. Ang kanyang kwento ay naging isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanilang trabaho o sa kanilang yaman, kundi sa kanilang kaalaman, sa kanilang puso at sa kanilang kakayahan tumulong sa kapwa. Ang kanyang mga magaspang na kamay ay hindi na simbolo ng pagod, kundi simbolo ng paggaling, ng pag-asa at ng isang lihim na pamana ng kaalaman na muling nabuhay at nagbigay ng liwanag sa buhay ng marami. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang bawat isa ay may kakayahang baguhin ang kanilang kapalaran. At ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ginto o pilak, kundi ang kaalaman na maaaring magbigay ng buhay at pag-asa sa iba. Ang kanyang legacy ay hindi lamang sa mga halaman na kanyang ginagamit, kundi sa pag-asa na kanyang ibinibigay sa bawat taong lumapit sa kanya. Isang pag-asa na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong laging liwanag na naghihintay na matuklasan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!